talagang yung pagsasanib puwersa ho ng pink at pula. Yan ang babarag, yan ang sisira, yan ang tutuldok do sa itok-itok ni Sara. Sabi ni Karina Cain, nakakahiyang maging president, itok-itok. Paano mo nga naman ihaharap yung ganong presidente? Itok-itok, biruin mo. Anyway ho, mga kababayan, eto hindi ko sa tinatakot yung mga DDS. Panibagong hamon na naman ang darating sa inyo. Bakit? Basahin nyo, pakinggan ho natin ito. Talk na magkakaroon ulit. Eto na naman. Tapos na yung taon. January ngayon. January 2. Pagtulog natin, 3 na kinabukasan. Ilang araw ang January? Alam ko may 31. Hindi ako nagkakamali. 30 araw na lang mahigit. Humigit kumulang mga bossing, no? Kulang isang buwan o isang buwan na lang ho. Eto, tapos na yung 1-year ban doon sa naunang impeachment ni Vice Presidente. At meron na naman pong panibago na impeachment. Panigurado ho yan, mga kababayan. Hinihintay lang ho yung matapos yung 1-year ban. Kasi naman, mga boss chipamo, sir, hindi naman po talaga sinagot eh. Di ba yung mga issue doon sa impeachment na yun eh? Confidential funds. Ano pa? Confidential funds at ano tawag dito? Confidential funds. Yung bribery na meron daw natanggap ng mga 25 hanggang 50 mil na nasa puting sobre. Meron pa. Yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Hindi din po yan sinagot. Ultimo po sa patawag ng NBI. Hindi din po sinagot, mga kababayan. No? Sabi ni Elson, kung manalo o matalo ang mga Duterte, tuloy ang buhay, magsikap at magtrabaho. Yan naman dapat ang talagang gawin ninyo. Kaso yung iba humihinto na ang buhay. No, pag natalo yung mga Duterte, wala na. Ang tanong, eto, pag etong impeachment na ito natuloy, lumusot, no, at na-impeach ang Vice Presidente, putrages, mag-iiyakan kayo mga DDS. Panigurado yan. Hindi na makakatakbo to. No, sino gagawin niya? Si Pulong. Si Pulong na lang ang gawing Duterte, ang gawing ano gagawin niyan? 17 bansa lilibutin sa loob ng 2 buwan? Doon niya sa Kongreso hindi daw pumapasok si Pulong Duterte. Ano gagawin niya? Si Boy Saksak. O di ba? Wala na, mga kababayan. Pag eto, na-impeach palalo, tapos na. End of the world na. Sabi ni Sir Jorge Edralin. Mabubuhay yung impeachment case against Vice President Sara Duterte. That's an ongoing talk. But of course, meron din mga looming discussion doon naman sa magiging tadhana ni President Bongbong Marcos, which is there will be an impeachment case against him din daw. May impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sigurado tayo, mga bossing, 1/3 ng bilang ng Kongreso, panigurado, may magsusulong ng impeachment kay Sara Duterte. Same lang naman din Ang hindi tayo sigurado, mga kababayan, kung meron bang 1/3 yung tatatlumpu na Senado na natitira para impa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag hindi umabot ng 1/3, sorry, walang mangyayari na sinasabi niyong impeachment. Bago mo makumbinse yung ibang mga congressman, kailangan harapan mo ng mga patunay yan. Yung kay Sara Duterte, mismo doon sa Quadcom, mismo doon sa good governance, doon nakita, mga kababayan, doon pinakita yung mga resibo nila Mary Grace Piatos, etc. pa. Yung pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng Pangulo, ultimo, lahat tayo napanood iyon. Hindi nyo nga kayang sagutin, mga DDS Yung sinasabi na pagbabanta sa buhay ng presidente, hindi nyo kayang sagutin yun
No, ang sinasabi ng Vice Presidente ay wala pong pagbabanta sa buhay. Mga bopols kayo, kitang-kita nyo na, napanood nyo na. Pero pinapaniwalaan nyo pa, ay wala pong pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Pinapaniwalaan nyo pa din. Di ba? Oh. Tuloy. Do you see that as well? Well, yeah, it's possible, anything is possible in 2026. Uy in fairness, kantong magsalita lang ako. Hindi pa ako nagmumura niyan. Wala pang mura yan. Ano tatawagin natin doon sa mga ka-DDS mo? Na ang araw-araw na palaman, palabok at laging ginagamit na panghimok ng mga DDS ay pagmumura. O, di ba? Real talk. Nagsisigawan, nagpupunyagi, nagsasaya yung mga DDS, lalo na kapag ka nagsalita at nagmura yung mga vlogger nila. Pag minura si Pangulong Bongbong Marcos. Duterte! Duterte! Di ba ganyan sa inyo? Oh. Uy! Si Banat Bay, nagmura, minura si Bongbong Marcos. O sino bang mga vlogger? Uy, si ganito, nagmura, minura. Duterte! Anak ng putik na yan. Ibang klase kayo. Kaya pa mga DDS? Ayos pa? Kaya pa? Sige lang, dyan lang kayo, stay lang kayo. Hindi na. At eto ang kaibahan namin. No, ang kaibahan ni Mark Ramos, hindi kinikik yung mga DDS dito. Hinahayaan namin magkomento dito. At ginagamit namin pampahaba ng diskusyon yung inyong mga komento, mga DDS. Sa inyo, magtanong lang dahil walang isasagot yung inyong mga vlogger. Diba? Kinikik na, tinatanggal na. O, ganyan kahihina utak ng mga DDS ninyo. Pero I think between the two impeachment cases, kung mas malapit siguro sa katotohanan yung posibleng pagpa-file ng panibagong impeachment complaint against the Vice President. Yun talaga mas posible yun compared to the possibility that an impeachment complaint can be filed against the President. Kasi I think at this point, even though marami na nag-iisip that the Baka nga po sa unang araw pa lang mismo no? Like example, kahapon natapos yung 1-year ban ng unang impeachment. Baka po kinabukasan may mga nakapila na o nakaharap na po Aabangan po natin yan sa Pebrero, mga boss chief Moser. At titingnan natin kung ano ulit ang gagawing paikot ng Senado. Oo, alam naman natin na pinaikot nung mga senador ni Duterte yung impeachment dati, mga bossing, di ba? Ano ginawa nila? Pinagpasapasahan. Pinaikot ang mamamayang Pilipino. Ano nakalagay doon sa konstitusyon? Shall forthwith. Oh, ginawa ba? Hindi. Sabi ng Senado sa atin, 2 buwan ba? 3 buwan na rest ang napahinga ang Senado. Pagkabalik po ng Senado, pag-uumpisahan na natin yan. Uumpisahan na natin yan. Nagsimula. Walang ginawa. Sabi, hindi pa daw napag-aralan. 1 week daw. Diba si Chis Escudero? Kaya nga madami yung nawalan ng gana kay Chis Escudero. Yung mga malalaking paaralan, mga malalaking mga eskwelahan, sabi? Dapat sundin yung konstitusyon ng Pilipinas. Dinedma ho nilang lahat yun, mga bossing. Tayong mga Pilipino, nagsusumigaw na kailangan sundin yung konstitusyon ng Pilipinas. Shall forthwith. Dinedma po nila yun lahat. Kaya ngayon, kung nag-aasam si Chis Escudero na maging presidente, mukhang lumabo na po yun. Mas malabo pa sa tubig kanal. President has become a lame duck leader. He continues to enjoy a significant the support of a significant number of congressmen. Doon naman nag-uumpisa yung impeachment complaint, doon fina-file, tapos itutuloy na lamang sa Senado during the trial.
So I think the president continues to enjoy the support of the majority of the congressmen. Kaya posible na mangyari yung pagpa-file ng impeachment complaint by February, Nako po, ayan na. as mentioned by the Supreme Court. Ayan na, mga DDS, malapit na, palapit na ng palapit, masakit na naman ulo. Baka ho, makakita na naman tayo ng panibagong pagmumura, panibagong pagbabanta galing sa Vice Presidente. Baka makapanood na naman po tayo ng mga press conference na ang sinasabi, mga kababayan, ay huhukay ng bangkay ng dating Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea. Pupugot ng ulo ng Presidente dahil daw po sa relos. For sure yan.